Boruto, 2 Blue Vortex, Kabanata 26, hula ni Kasin Koji, Tsuruda vs Hidari, at ang posibleng pagbabalik ni Uchiha Sasuke. Sa video, artikulong ito, tinalakay natin ang mga pangyayaring nakita ni Kasin Koji gamit ang 10 Directions, ang mahalagang papel ni Inojin, ang laban ni Tsuruda at Hidari, at kung paano ito nagiging susi sa posibleng pagbabalik ni Uchiha Sasuke sa Boruto, 2 Blue Vortex. Alamin din kung paano makakatulong si Sasuke kina Boruto at Tsuruda sa mga paparating na laban. Batay sa mga nagdaang kabanata, napag-usapan na natin ang mahahalagang papel na ginampanan ni Inojin sa kwento. Bago pa man tuluyang pumasok ang kasalukuyang kabanata, ipinakita na sa atin ang kakayahan ni Kasin Koji, gamit ang kanyang teknik na 10 Directions, kung saan nasilayan niya ang ilang mahahalagang pangyayari sa hinaharap. Isa sa mga eksenang ito ay ang pagkakita kay Inojin sa isang tagwan, kung saan malinaw na ginagamit niya ang transmission technique ng angkan ng Yamanaka, partikular ang angkan. Ang teknik na ito ay nakita na nating gumana noon pa, at muling napatunayan sa Boruto, 2 Blue Vortex Kabanata 26, kung saan ginamit ni Koji at Boruto si Inojin upang mapilitang magsalita si Shikamaru. Isa ito sa mga eksenang eksaktong tumugma sa nakita ni Koji sa 10 Directions. Ngayon naman, dumako tayo sa isang napakagandang balita, ang posibleng pagbabalik ni Uchiha Sasuke. Ang ideyang ito ay hindi basta haka-haka lamang, dahil may malinaw na ebidensyang nakita rin mismo ni Kasin Koji. Ang pangunahing eksenang may kaugnayan dito ay ang paghaharap ni Tsuruda at Hidari, ang Shinju na bersyon ni Sasuke. Ano ang koneksyon ng paghaharap na ito sa pagbabalik ni Sasuke? Simple lang. Alam na natin kung paano iligtas ang mga naging puno at ang mga naging Shinju. Ang parehong prinsipyong ginamit upang maibalik si Mugi matapos talunin ang Shinju niyang si Matsuri ay maaari ring maging susi upang maibalik si Sasuke. Ito rin ang nagsisilbing matibay na batayan ng laban ni Tsuruda at Hidari na nakita ni Koji. Dahil dito, malaki ang posibilidad na may mangyaring kritikal kay Hidari. Isang pangyayaring magbubukas ng daan upang makuha ang Turn Soul, ang mahalagang sangkap upang maibalik si Uchiha Sasuke. Posibleng mangyari ito sa pamamagitan ng pagkatalo ni Hidari, lalo na't malinaw na nahihirapan pa siyang kontrolin at unawain ang sarili niyang kapangyarihan. Dagdag pa rito, hawak ni Tsuruda ang napakalakas na Mangekyou Sharingan, isang kakayahang kayang lumikha ng parang itim na butas, na may napakalakas na hatek ng gravity. Dahil dito, masasabi nating may kakayahan talaga si Tsuruda na mapuwersa o matalo si Hidari. Gayunpaman, posible ring makaligtas si Hidari, lalo na noong una, dahil hindi pa niya lubos na alam ang sarili niyang kakayahan. Ngunit sa paglipas ng maraming kabanata, malaki ang tsansang mas nakilala na ni Hidari ang kanyang lakas, kaya mas magiging maingat na siya laban kina Boruto at Tsuruda. Idagdag pa natin na si Ma'am Ushi ay tila hiwalay sa laban dahil may sarili siyang engkwentro laban kay Demon. Dahil dito, posibleng makasama si Hidari kay Jiraiya sa mas malaking galawan ng mga Shinju. Sa kabilang banda, malinaw rin na sina Boruto at Koaki ang nakatakdang humarap kay Jiraiya, habang ang laban ni Tsuruda at Hidari ay isang purong one-on-one. Ito ang malinaw na ipinakita sa bisyon ni Kasin Koji gamit ang 10 Directions. Dalawa lamang sila, walang ibang sasawsaw sa laban. Batay sa larawang nakita, posibleng parehong bumagsak sina Tsuruda at Hidari, nakahalintulad ng nangyari noon sa pagitan ni Itachi at Sasuke. Kapansin-pansin pa ang posisyon ng kamay ni Hidari, na halos kapareho ng ginawa ni Itachi kay Sasuke noon, isang simbolikong eksena na tila inuulit ang kasaysayan, ngunit ngayon ay si Tsuruda naman ang nasa harap. Para sa ilan, malinaw na si Hidari ang matatalo. Ngunit may pananaw din na magagawang samantalahin ni Hidari ang sitwasyon laban kay Tsuruda. Ayon sa interpretasyong ito, tila ang katawan ni Hidari ay may reaksyong nagmumula kay Sasuke mismo, na parabang hindi nito basta hahayaang magwagi agad ang sariling anak. Sa tamang oras, kapag tuluyan ng natalo si Hidari, hahayaan niyang makuha ni Tsuruda ang Turn Soul. Ito ang magiging susi upang tuluyang maibalik si Uchiha Sasuke mula sa pagiging puno. Sa sandaling mailabas ang Turn Soul, posible nang ibalik si Sasuke sa kanyang tunay na anyo. Kapag nagtagumpay ito, maraming malalaking pagbabago ang susunod.
Si Sasuke, na itinuturing pa ring traidor ng ilan dahil tinulungan niya si Boruto na makatakas, ay maaaring magbunyag ng katotohanan, na kung hindi dahil kay Boruto, matagal nang tuluyang nasira ang mundo ng mga ninja. Mahalaga rin ang papel ni Sakura bilang asawa ni Sasuke. Malaki ang posibilidad na makinig siya muna kay Sasuke bago humusga, lalo na't nariyan din si Shiroda, na isang buhay na patunay ng katotohanan. Gayunpaman, dahil hindi pa rin ganap na pabor kay Sasuke ang sitwasyon, posible ring itago muna siya ni Nakasin Koji sa kanilang hideout, katulad ng ginawa nila kay Inojin. Kung mangyari ito, malaking pakinabang ito kay Boruto, at malamang ay papayagan ding manatili si Shiroda roon para sa kaligtasan ng kanyang ama. Isa sa pinakamagandang mangyayari sa pagbabalik ni Sasuke ay ang muling pagtuturo niya kay Boruto ng mga teknik na istilong Uchiha, katulad ng ginawa niya bago ang time skip. Bukod dito, makakatulong din si Sasuke sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang, lalo na't alam nating napakataas ng kanyang battle IQ at strategic thinking. Kahit hindi siya direktang sumabak sa pangunahing laban, malaki ang maitutulong ni Sasuke sa pagharap sa mga minor Shinju, gaya ni Matsuri. Kung si Konohamaru ay kayang makipagsabayan kay Matsuri, mas lalong kaya ito ni Sasuke, lalo na't siya ang nagturo kay Boruto ng napakabilis at eksaktong slash techniques na ginamit laban kay Matsuri. At huwag nating maliitin si Sasuke, tandaan na kahit isang kamay lamang, may sugat, at walang buong pandama, nagawa pa rin niyang ilagay sa alanganin si Code na walang limiter. Natalo lamang siya noon dahil kailangan niyang protektahan si Boruto at dahil sa dami ng clone rhymes ni Code. Sa huli, malinaw na ang pagbabalik ni Sasuke ay isang hindi maiiwasang hakbang ng may akda. Malamang na mauuna siyang maibalik bago si Naruto, dahil mas delikado si Naruto laban sa mga Shinju, lalo na't si Jiraiya ay patuloy pa ring naglalayon na lamunin siya, kahit nasa kay Himawari na si Kurama. Sa pagbabalik ni Sasuke, maaari rin niyang tulungan si Shiroda na masanay sa paggamit ng Mangekyo Sharingan, lalo na sa mabilisang laban, kontra sa mga kalabang tulad ni Demon. Ituturo niya rito ang balanseng paggamit ng mata at katawan, isang aral na siya mismo ay natutunan mula sa laban kina Rock Lee at Killer Bee. Sa madaling salita, ang Welcome Back Sasuke ay nangangahulugang mas matitinding laban, mas malalim na revelasyon, at mas solidong teamwork sa mga susunod na kabanata ng Boruto, 2 Blue Vortex.